Ayan po, magandang araw po sa ating lahat. Naway nasa maayos po tayong kalagayan. At ako po si Sister Lisa from CLF Navotas City. At nagpapasalamat po ako sapagkat tayo po muli ay nanyayahan upang magbahagi ng experience and bawat mga salita ng Panginoon na magbibigay encouragement po sa bawat isa sa atin. So tayo po ngayon ay nasa ika-41 na yugto ng CLF 40 Day Prayer and Fasting for the Nation po. Na may tema po na the things that I will impose upon myself in order to level up my commitment onto the Lord this 2025. So bago po yan, tayong lahat po ay manalangin. Yes, Lord God, hallelujah. Panginoon, salamat po sa patuloy na paggabay, pag-iingat niyo po bawat isa sa amin. Dalangin ko, Lord, na sa oras na to, hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang siyang kumilos at makita sa aking buhay. Hayaan mo, Panginoon, na panghawakan mo, Lord God, yung bawat salita na bibigkasin ng aking bibig. Ikaw lamang yung mapapurihan ko at magliwanag sa aking buhay. And also, Lord, I pray sa tao, Lord God, na nakikinig, Panginoon, at makakapakinig pa nito, Panginoon. Dalangin ko na tulungan niyo po sila, Panginoon, na bigyan ng wisdom, Lord God, ng knowledge, Lord, nang sa gayong, Panginoon, tumimo, Panginoon, yung bawat mga salita na ipinahayag ng labi ko, Panginoon, sa kanilang buhay. At dalangin ko, Panginoon, na ikaw yung patuloy na kumilos sa bawat isa sa amin. We thank you, Lord God, sa iyo po namin pinagkakatiwalang lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan po, maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa ating daily devotion. At ulitin ko po, may tema po tayo na the things that I will impose upon myself in order to level up my commitment onto the Lord this 2025. So, ako po personally, this 2025 po ay marami tayong mga bagay na nais na gawin para sa gawain ng Panginoon. Actually, lagi yon yearly, meron po tayong planning. Diba? Diba po? Kahit hindi Kristyano, kapag, alam mo yun, papasok pa lang ng taon, meron tayong mga plano sa buhay, yung mga nais natin na New Year resolution, yun ang tatawag na nila. Meron tayong mga ganon. So tayo as a Christian, meron din tayo mga plano para paano ba natin mapapalago yung sarili natin sa ating Panginoon, lalong-lalo na tayo bilang lingkod niya is to share the gospel of the Lord. Amen po ba? Amen. Sige po, ang sa akin po, siguro marami po akong plano this 2025 kasi last year, 2024, napakarami tayong mga plano na ginawa natin na nagbigay aral sa atin. Nagbigay sa atin ng lesson na, alam mo yun, magagamit natin para mas lalo tayong lumago bilang isang Kristyano. So, sa akin, personally, this 2025, para sa sarili ko, honestly po, gusto ko talaga i-level up yung spiritual ko sa Panginoon. Although nandun yung, pero may times talaga na minsan nanghihina tayo. Diba, hindi natin maiiwasan yung kahit anak na tayo ng Panginoon, lingkod na tayo, mga Kristiyano. Dumarating talaga tayo sa point na nanghihina tayo, napapagod tayo. At ito yung nais ko na ibahagi sa bawat isa. Isa sa nais kong ibahagi na tayo bilang isang Kristiyano, patuloy tayo na lumaban kung ano yung hamon ng nangyayari sa buhay natin. Although nandiyan yung mga pagsubok, di ba? Alam naman natin na hindi madali na maglingkod sa Panginoon. Patuloy na talaga tayong sinusubok. At the same time, alam naman natin na hindi tayo bibigyan ng pagsubok ng Panginoon na hindi natin mapagtatagumpayan. So, kailangan lang natin na bawat may pagsubok tayong pinagdadaanan, kailangan din natin yung tinatambayan. Hindi natin, alam mo yun, hindi tayo magpatalo sa mga pagsubok na nangyayari sa atin. But still, pagpasalamat natin yung bakit natin kailangan pagpasalamat yung mga bagay na nararanasan natin sa buhay natin. Unang-una, syempre, kapag tayo is may problema, wala na tayong ibang makakapitan kundi ang Panginoon. Doon na tayo nakadepende. Kasi kapag tayo is walang problema, di ba?
Yung feeling natin, binibless tayo kahit, alam mo yun, hindi natin pinapriority si Lord. Pero hindi, ginagawa ng kaaway yun para unti-unti tayo na lumayo, unti-unti tayo manghina, at unti-unti tayo magapi ng kaaway. Although lagi natin tinatatak sa isip natin na hindi, ano naman nandiyan naman yung si Lord. Hindi ko naman siya kinakalimutan. Pero alam mo yun, nung that time na nag-isip ka na atin ba ako sa gawain ng Panginoon kasi pagod ako, or uunahin ko ba yung gawain ng Panginoon kasi may priority ako. That time nung time na yun na nagda-doubt ka na kung uunahin mo ba talaga yung gawain ng Panginoon. Lagi ko nga sinasabi na yung gawain ng Panginoon is hindi talaga negotiable yun. Diba? Magpuproceed yun ng gawain ng Panginoon kahit wala ka. Laging tatandaan yan. Sabi nga, diba, may nauuna, may nahuhuli. So, tayo, as a Christian, hindi lang po pwedeng, alam mo yun, yung sarili natin is, nagbibigay tayo ng optional na dapat ba akong a-attend, mapapahinga muna ako, siguro maintindihan nila ako, ganun. Pero may times talaga na tayo, kapag ayun na ang thinking natin, unti-unti na tayong kinukurap yun ng kaaway. Hindi man nating aminin dahil, iniisip natin na nag-pray naman tayo tuwing gabi. Pero iba kasi yung alam mo yun, nagpapalakasan tayo kapwa Kristyano. Kasi yun nung magiging way natin para sa tuwing nanghihina tayo, diba? Merong malakas ang spiritual na napupush sa'yo. Kasi minsan tayo, kapag walang encouragement na nagaganap sa bawat isa sa atin, at sinusubok tayo ng pagkakataon, nandun yung natin self-pity tayo, parang feeling natin, gusto lang natin mapag-isa, at alam mo yun, parang gusto mo lang solohin lahat. At unti-unti na, yun nga, nanghihina tayo, at yun yung nagiging way para manlamig tayo sa Panginoon. Kahit sabihin pa natin na nag-pray ka araw-araw. Iba pa rin yung, ayun nga ng purpose ng bakit tayo may simbahan, bakit tayo may mga gawain. Kasi, dun tayo nahuhubog yung natin, yung pagpapalakasan natin sa bawat isa. So, yun nung nais kong isa sa i-pursue na kung tayo man isa sinusubok or mayroon man tayong pinagdadaanan, matinding pinagdadaanan na hindi natin kayang i-share muna sa ngayon kasi nga pinagtatagumpayan pa natin. Mas mabuti siguro na pag tayo nakararanas ng ganun, i-push natin, mas dapat natin i-push yung sarili natin na lumapit sa Panginoon. Kasi bakit? Wala naman tayong ibang malalapitan, kundi yung Panginoon lamang. So tayo dapat, bilang lingkod ng Panginoon, maging intentional din tayo na lumapit sa Panginoon. Hindi po pwede yung, alam mo yon na iisipin mo lang yung sarili mo, sariling kapakanan mo. Diba? Dapat tayo, maging intentional tayo na gapiin mo yung ginagawa ng kaaway sa'yo. Kasi kapag yung thoughts natin talaga is napapasukan ng mga negative na bagay, unti-unti, hindi natin namamalayan, ang dami kong kakilalang ganyan. Unti-unti, hanggang sa magugulat ka na lang, nawala na sila. Kasi bakit? Nagpatalo sila sa sarili nila. Hindi nila sinunod yung, alam mo yun, yung gusto ng Panginoon para sa kanila. Mas nanaig pa rin yung gusto nila sa sarili nila. So yun po yung dapat nating tatak sa ating mga isip na tayo po bilang Kristyano, sa tuwing tayo ay nanghihina, napapagod, unang-una dapat maging intentional tayo na lumapit sa Panginoon. Kasi kung hindi tayo lalapit sa Panginoon, manghihina talaga tayo. At pangalawa po, na nais ko rin i-level up sa sarili ko this 2025 po, is yung prayer and fasting ko. Dati kasi last 2024 po talaga, is alam mo yun, meron tayong mga gawain, marami tayong plano sa ating simbahan, pero di natin napapansin na yung sariling spiritual natin, yung prayer life natin. Pagtapos ba ng gawain nito, pag-uwi mo ba ng bahay, okay ka ba? Pagtapos mo ba galing sa trabaho, okay ka ba, di ba? Hindi lang dapat sa simbahan tayo gumaganap. Dapat maging sa trabaho, maging kahit saan man tayo mapunta, kahit nasa bahay man tayo, dapat pangahawakan natin yung prayer life natin. So, kailangan natin magpalakas spiritual, hindi lang sa loob ng simbahan sa gawain nito. Pero unang-una sa lahat yung personal mo na prayer life. So ako,
hindi ko rin alam, pero last year kasi, parang napapansin ko yon na tuwing madaling araw talaga is lagi ako nagigising. So parang minsan, syempre, iba, parang yung thinking mo is parang ano lang, gusto mo lang ipaantok ulit. Pero habang tumatagal, nare-realize mo pala na mas dapat maging productive yung way na ganun nagigising ka ng madaling araw. Kasi nga, di ba, alam din naman natin na kapag madaling araw is may ano yan, battle of spirit yan. So, kung tayo is nagising ng madaling araw, gawin natin yung opportunity para mag-prayer and fasting. So, sinimulan ko yun yung kalagitnaan na po ng 2024 na na-realize ko na, oo nga po pala, napakahalaga na mag-prayer and fasting tayo. Bakit kamo? Kasi may mga bagay talaga na akala mo talaga wala ng mga bagay na kasagutan. Alam mo yun, matitiwala ka na lang talaga sa panalangin. Yung ilalaban mo na lang talaga sa prayer kasi wala ka nang naiisip na sa tingin mo magiging maayos pa yung isang bagay na pagsubok sa'yo. Pero nakakatuwa kasi alam mo yun, as days goes by, grabe, napatunayan ko na napakahalaga yung pinagkakatiwala mo lahat sa panalangin. Kasi, i-share ko lang din yung sa nangyari sa dati kong work. Talaga, as in, yung sa last pay ko is talagang nahirapan ako sa dati kong position doon is asset manager. So, yung position ko po is, kapag nagkaroon ng problem ng isang under mo, salo mo yun as nasa manager position ka. So, ako po, nag-resign po ako doon. Wala naman akong problem doon. At ang nagkaroon lang po is na-hold po yung yung last pay ko and 13-month pay ko. Dahil nga po doon sa nangyari na yung under ko po na empleyado is nag-staffa po, sorry po ba, inastaffa niya po yung budget ko ng sa may company po namin. So, yung nga po yung ganun po nangyari. So, as under ko nga po siya, sa akin po yung bagsak noon and then pinold po talaga yun. At dun sa another branch po ng may manager din po kasi yun, hindi niya po in-approve yung clearance ko. So, that time, kung ano na yun, alam mo kung ano na yung naisip ko na, bakit gano'n, wala naman akong ginawang masama, ginawa ko naman yung trabaho ko, o ma-exit ako doon ng maayos. Pero, alam mo yun, na parang, hindi nabigay sa'yo yung nararapat na serbisyo na, alam mo yun, na nangyari sa'yo na dapat clear ka naman, pero madadamay ka talaga kasi nga ganun nangyari. Hindi ko na rin talaga alam na ganun nangyari sa kabilang branch po. Siyempre, ko po yun. Kaya, na-hold po talaga yun. So, ang tagal talaga, months, umabot po ilang buwan hanggang sa ngayong year, ngayon lang ulit na bago po yun, ang tagal na prayer po talaga yung ginawa ko doon na alam mo, tinanggap ko na sa sarili ko na, sige, paubaya ko na lang yan kaysa gumulo pa, nakikita ko sila, nagkasama ko sila, friend ko sila sa Facebook, tapos kung ano pa yung mga bagay na iisipin ko, paparinig ko, ganon. So ako, nanahimik na lang ako kahit alam ko yung rights ko na nasa tama ako na, syempre as a HR din, nagkaroon na rin ako ng mga idea na kung ano yung tamang process sa last week. And ako naman is, pasok naman ako dun na dapat ma-claim ko yun. So, syempre, ayaw mo ng gulo, and may pinagsamahan din naman kayo sa dati yung company, ayaw ko nang na ipipilit pa yun na ganito, kahit may alam ka sa mga batas na yung rights mo, pero hindi ko na siya pinilit kasi nga, ayaw ko rin magkaroon ng conflict or issue, or ayoko nung gumawa ng eksena na alam mo yon na magkikita-kita kayo, mag-friend kayo sa Facebook, tapos nakakasalubong mo sila, tapos ganun yung mangyayari na, oy, ayan si ano yan, dami ganun. Ayoko ng ganung issue, ayoko nang makadagdag pa sa mga negative na mga bagay. So, ako wala akong ginawa kundi pinag-pray ko yun na, Lord, sabi ko, kahit hindi ko na siya inaasahan, although kahit alam natin na kailangan namin yung pangangailangan yun, and dagdag yun sa panggastos din namin. Sabi ko, hindi ka inisip na yung alam mo yun na hindi kailangan mo, yun, nasa tama kay ganun ka.
Meron kasi mga nag-aano rin na, hindi, ano ka, may laban ka dyan, maniwala ka ganun, kami bahala, tutulungan kita. Pero nga, dahil ayoko ng gulo, di ba, mas pinili ko na lang na ipag-pray yun, kahit alam ko na, tinanggap ko na sarili ko na wala na talaga, kasi nag-follow up din ako, halos monthly, nag-follow up ako doon, hanggang sa lumipas yung 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, 6 months, 7 months. Grabing follow up talaga yung ginagawa ko. So, wala na akong ginawa kundi sinuko ko na talaga sa prayer yon na, Lord, sabi ko, sa inyo ko na po pinagkakatiwalang lahat yung bibigay mo yon. Thank you. Salamat po. Ibibigay ko rin po sa simbahan yung nararapat. And then, nagulat na lang ako. Lumipas yung, kasi June 2024 yun. Nagulat na lang ako bago December December 2024, nagbigay sila ng update na, ayun nga sabi nila, well, napirmahan na yung yung clearance mo. Sabi niya, check-in na lang, antay na lang pirma ng boss. So yun, sabi ko, grabe talaga yung alam mo, yung kala mo, wala nang sagot dun sa panalangin mo, pero nilalabo mo pa rin sa prayer kasi nga naniniwala ka na yung prayer is powerful. So napakahalaga talaga na yung panalangin natin is kailangan natin talaga panghawakan yun. So kahit sa tingin natin na, Lord, sasagutin mo ba to? Basta gawin mo lang yung part mo na pag-pray mo, pag-fasting mo, at kung sasagutin, ibig sabihin, will ni Lord yun. So yun nga, thanks God kasi itong 2025 is nakuha ko na talaga siya. At nagpapasalamat ako kasi nga laking tulong yun para mag-provide din yung pangangailangan namin at gastusin sa aming pamilya. So, salamat kasi nga, alam mo yun na tinanggap mo na ang sarili mo at ikaw mismo sa sarili mo na wala nang pag-asa yung time na yun. Pero, dahil nga anak tayo ng Lord na naniniwala tayo na yung prayer talaga is napaka-powerful. Kaysa problema tayo, mag-isip tayo ng kung ano-ano, diba? Sa prayer mo na lang ilaban. So, yun talaga yung nakakatuwa kasi nga, napatunayan ko na dati pa talaga na napaka-powerful ng prayer. So, kung yung bawat isa po sa atin, may mga bagay na sinusubok tayo na akala natin talaga wala nang kasagutan, tanggap na natin na, okay, ganito na lang ako, ganito na lang siya, ganito na lang yung bagay na mangyayari sa akin, sa sarili ko. Pero matutuwa ka kasi kapag talaga sincere yung heart mo, yung genuine yung heart mo, di ba? Sasagutin ni Lord yun yung prayer na talagang nilalapit mo sa Kanya. And also, last po is yung gusto ko pong talagang i-impose today, this 2025, the commitment, my level to share the word of God is po yung mas gamitin tayo ng Panginoon, hindi lang sa loob ng simbahan. Diba? Hindi lang sa mga kakilala natin, mga kapatiran natin. But still, gusto ko rin na gamitin tayo ng Panginoon outside sa ating church. So ano nga po yun? Mag-evangelize tayo, mag-divide tayo, mag-campus ministry tayo, at mag-visitation tayo. So, ayun din po yung wala nawala last year sa bawat isa sa amin. Siguro yung pagiging intentional na mag-evangelize, mag-visitation, di ba? Yun din po yung nawala sa amin. So, sa part ko, sa leader, gusto ko po ulit bumalik yon sa sarili ko. Na, alam mo yon na patuloy tayo na maging intentional sa lahat ng ginagawa natin. Na hindi lang tayo dapat nakafocus sa loob ng simbahan natin. Bakit kamo? Kasi tayo lang nakakakinig, nakakarinig ng mga salita ng Panginoon. So, ano nga ba dapat yung gagawin natin, di ba? Kailangan din natin lumabas. Kasi marami pang tao na hindi pa talaga nakakarinig ng mga salita ng Panginoon. So tayo, sa lingkod ng Panginoon, kailangan maging intentional din tayo na patuloy na mag-evangelize. And also, last na po is yung, ano ba yung in natin sa panahon ngayon, social media, di ba? So, gusto ko rin po na i-impose yung sarili ko na, alam mo, ma-share ko yung word of God through social media. Kasi nga, ayun yung napakalaking present sa panahon natin ngayon, kahit ibang bansa, nasa liblib na lugar. Yun nung nagiging way para ma-reach out natin yung mga taong malalayo
malalayo, mga pamilya natin, mga mahal natin sa buhay. May mga mahal tayo sa buhay na, or friends na nasa malalayong lugar. So, yun nung magiging dapat way natin na tayo is mag-intentional din na mag-share ng word of God. So, yun nga, kung tayo man is nahihiya na mag-post ng kung ano-ano about kay Lord, kasi minsan tayo, nahihiya talaga tayo na gamitin yung social media natin to share the word of God. Pero dapat kasi tayo, hindi lang tayo yung nakikinabang, alam niyo yun, hindi lang tayo lagi yung pinapakain ng ibang tao. Di ba nga marami tayong nababasa na nag-i-inspire sa atin. So what if tayo naman yung maka-inspire ng ibang tao? Na kung tayo is na-inspire ng ibang tao na nagpo-post ng word of God, tapos nakaka-relate tayo. What if tayo naman yun, nung ganun, na nakaka-inspire din tayo ng ibang tao? Diba? So, yun po yung nais kong i-ano sa araw na to, na sana continue to pray na dapat tayo is maging intentional talaga sa lahat ng bagay. Yung sa social media talaga is napakahalagang impact po niyan. Kung tayo is nahihiya mag-post, dapat gawin natin pa rin yung part natin na hindi na para sa sarili natin yun para nasa ibang tao at para kay Lord yun. Kasi yun naman talaga yung nararapat to share the gospel of the Lord, diba? So, continue to pray sa sarili ko na magkaroon ako ng encouragement na patuloy na bigyan ako ng kalakasan ng loob ng Panginoon na mag-post din sa social media. Kasi nga, yung struggle rin dati is hindi na ako masyadong private life sa sarili ko. As in, kahit sa family ko or sa mga nangyayari sa buhay ko, talagang hindi ko na siya sinishare kasi nga may nangyari, but I continue to pray sa Panginoon na tanggalin niya yung fear ko na naranasan ko dati, na hindi maging hadlang yung mga takot na nangyari dati para ma-share ko nung word of God. At patuloy na sana magpalakasan pa rin tayo sa Panginoon kahit ano yung pagsubok na nangyayari sa atin. Maging intentional lang tayo talaga sa lahat ng ginagawa natin, kasi kung tayo is hindi naging intentional, para tayong bangka na inaalon, di ba? Wala tayong patutunguhan nun. So, dapat tayo mag-intentional tayo sa lahat ng bagay. So, yun lang po yung nais kong i-share po sa araw na to. Bilang isang lingkod po ng Panginoon, naway sa lahat ng ating ginagawa, maging sa mga natin ngayon at sa natin this 2025 po, we tried po dapat, di ba? Ganoon din po tayo sa bawat isa sa atin. Kailangan po maging intentional tayo sa lahat ng bagay na ginagawa natin. At patuloy lamang tayo na kumapit sa Panginoon kahit ano man yung sitwasyon mangyari sa buhay natin, mga pagsubok na pinagdadaan natin. Dapat tayo patuloy lamang na magtiwala sa Panginoon na the end of the day, lilipas din yan, at patuloy na pagpapalain tayo ng Panginoon kapag ginanap natin kung ano yung will niya para sa atin. Basta lagi natin tatandaan na yung mga plano natin is lagi i-align ng Panginoon sa plano niya. Yung punong dapat natin lagi itatak sa isip natin na tayo yung nag-iisip ng mga plano natin sa buhay, decision natin sa buhay. Pero sa Lord pa rin yung magdidesisyon at mag-aalaw kung ito ba is para sa atin ba, or para ba ito sa ikabubuti ng ating Panginoon. So, yun lang po. Maraming salamat po sa bawat isa. Naway po, maging inspirasyon po yung bawat, patotoo po, bawat mga sinishare po ng bawat kapatiran natin. Alam po, marami pong nanonood sa oras na to. Yung mga tao na sinusubok ng panahon ngayon, kapit lang talaga tayo lagi sa Panginoon. Kasi wala tayong ibang makakapitan kundi ang Panginoon lang natin. Amen po ba? Amen. Ayan po, maraming salamat po sa inyong oras na inilaan. Naway ang bawat isa po ay patuloy na magpatuloy sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Yes, Lord God, hallelujah, Panginoon. Lord, salamat po sa pag-ibig mo na ibinibigay sa bawat isa sa amin, Lord God. Dalangin ko, Panginoon, sa mga tao, Lord God, na nakikinig sa manda ko, Panginoon, sila ng lugar, sa probinsya man, Panginoon, sa ibang bansa, Panginoon. Kahit saan man sila, Panginoon, dalhin, Panginoon. Gamitin mo, Panginoon, ang kanilang mga pandinig, Lord God, ang kanilang mga puso, ang kanilang mga bibig, Lord God, nang sa gayon, patuloy na maihayag ang iyong salita sa bawat isa sa amin, Lord God. Pagkagamitin mo kami, Panginoon, bilang lingkod mo,
na magpatuloy na magbahagi ng iyong salita, Lord. At dalangin namin, Panginoon, sa mga kapatiran, Lord God, na nanghihina, Lord God, sinusubok ng panahon ngayon. Patuloy, Panginoon, na iparanas mo yung pag-ibig mo sa kanila, yung init, Panginoon, na dating tinanggap kanila sa kanilang buhay. Patuloy, Panginoon, na hipuin mo ang kanilang mga puso, ang kanilang isipan, na sila ay manumbalik. At sa 2025, Panginoon, this year, Father God, maging lesson, Panginoon, yung nangyari sa nakaraang taon, sa 2024. At kunin nila, Panginoon, yung mga aral, yung mga lesson, Panginoon, na nangyari sa kanila upang sa gayon, Panginoon, may apply nila yun, Lord, sa kanilang buhay ngayong taon, Father God. At patuloy na mas matatag, mas masigasig, Panginoon, sa pagbabahagi ng iyong salita. And also, Lord, I pray sa mga tao, Lord God, na may karamdamang, Panginoon, napakarami, Lord God, na mga prayer request, Father God, sa morning devotion ni Pastor Alvin. Naway dalangin ko, Panginoon, na patuloy na yung igawad mo, Panginoon, yung kagalingan, Panginoon, sa kanilang buhay, Lord God. At maniwala sila, Panginoon, na ikaw yung Diyos na nagbibigay ng kagalingan at dakilan namin mga gamot. Salamat, Panginoon. At patuloy na dalangin namin, Lord, sa aming mga simbahan, na kami, Panginoon, ay patuloy na lumago, mga gawain namin, Lord God, na pagkagamitin mo ang iyong mga lingkod, na maging intentional, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord. Nang sa gayon, Panginoon, hindi lang kami yung nabibless, Panginoon, hindi lang puro kami na nasa loob, Panginoon, yung nakakarinig ng iyong salita. Bagos, Panginoon, ay bahagi namin ito, Panginoon, sa labas ng aming mga simbahan, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na hindi pa namin na-reach out, Lord God. Pagkagamitin mo kami, Panginoon, na maging blessing din, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord God. We thank you, Lord God. Sa'yo po namin pinagkakatiwalang at binabalik ang patuloy na papuri, Panginoon, at pasasalamat, Lord God. In Jesus' name we pray, Lord God. Amen. Thank you po at maraming salamat po sa ating lahat. God bless po, everyone. Bye-bye po.